Nakita niyo po may mga wisik-wisik na, no? Ayan. Wisik-wisik na po yan hanggang doon. Ngayon, ang gagawin po natin dyan ay i-emulsion natin yan. Antayin natin matuyo, ano? Ayan, lahat yan. Sa inyong lahat, ano, bali aalis tayo ngayon. Itutuloy natin yung ginagawa natin sa labas, ano. Alis po tayo ngayon para tayo ay bumili ng ating gamit, ano. Yung isa pong gamit ay nabili na natin, ano. Gamit na skim coat, haluan natin ng semento yan. Ngayon bibili naman tayo ng pintura para mapinturahan natin yung labas at makagawa rin tayo ng parang tiles na design, ano, o kaya yung ating design ay gagawin natin ay parang tiles, ano. Tara po, let's go, alis na tayo. Ayan, nakalusot na po tayo sa traffic, no. Ang tatahakin po natin ay papuntang Malanday, ano. Ito po yung tinatahak natin. Bali, bibili tayo ng pintura. Ayan, nakaiusa tayo sa traffic. Kaya bisikleta lang ang ating dala. Dito sa paint center tayo bibili, no. Ayan na po, pauwi na po tayo sa atin, ano. Ito na po yung ating nabiling materyales, ano. Ayan, tinatahak naman po natin dito ay papuntang Bilog. Medyo mahirap mag video kapag walang humahawak ng video sa bike. Ano ba tawag nun? Yung holder nya. Isang kamay lang gamit natin sa bike tuloy. Ang bigat ng pintura. Ayan, maghahalo na po tayo. Bali, ito po ang ating gamit, ano. Skim coat SK1 Mundo. Yan, 5 kutsara po ang para po tayo makatipid. Haluan natin ngayon ng semento. Huwag po masyadong marami dahil magbibiyak-biyak po yung ating trabaho, no. Yan, gumamit tayo ng bistayan dahil ang ating semento ay buo-buo na, ibistayin natin. Isa, dalawa, tatlong semento po, ano. At ayan na po, pagtapos naman natin haluin ang ating kamay, ano, nahalo natin ang ating kamay, lagyan na po ng tubig yan. Ang paglagay po ng tubig ay tansyahin lang po natin, ano, na hindi masyadong malabnaw. Ayan, katulad yan, no. Haluin na po natin. Ayan po yung DIY na ipinakita ko sa inyo na ginawa ko, no.
Ginawa ko po yan pang ano kaysa bibili pa tayo. Ayan na po, nakita nyo. Halloween lang yan, ganyan lang po. Ayan, kita nyo. Pagka yan, katulad po niya na medyo malapot po, ay malabnaw po siya, pwede po natin dagdagan ng konting skim coat, ano. Kahit lagyan natin ng isang kutsarang skim coat para kung sakaling ano, ayan, malabnaw, nakita nyo na malabnaw, lagyan po natin ng konting skim coat, ano. Pwede pong habulan ng skim coat, wag po semento, dahil pag semento po linagyan dyan, magpuputok-putok yung trabaho natin. Ayan, tuloy-tuloy na po, haluin lang po ng haluin yan hanggang sa lumabnaw siya, no, ay lumapot. Medyo malapot siya, yung madaling ipahid, dahil pag malabnaw mahirap ipahid. Ayan, nakita nyo naman po, oh, medyo lumalapot na siya. Basta tuloy-tuloy lang po, haluin nyo lang po maigi. Yan, simutin natin yung mga gilid. Ayan, pag simut po natin na maigi yung mga gilid yan, pagandahin lang po natin ng paghalo para durug na durug po yung pinaka skim coat at semento na hinalo natin, ano. Ayan, medyo nagkukulay green na siya. Sa pag ano po, ayan, tuloy-tuloy lang po natin yan. Kailangan malapot lang po siya. Hindi tayo mahirapan magpahid. Huwag din naman po sobrang lapot at makaabutan po tayo ng pagtuyo kapag yan ay pinahid natin, ano. Pakita ko sa inyo kung gaano lang. Ayan, ganyan lang po. O, yan. Para hindi rin po mabilis matuyo. Sakto lang po yung lapot niya, no. Simutin natin dahil mahal ang skim coat. Ang mga materialis ngayon ay mahal. Ayan, ito po ang ating gagamitin, kutsara at saka kutsarita. Yan po yung maliit pang kayod natin, ano. At meron pa tayong isa pang gagamitin natin gamit, ano. Ayan pa po, ito pa po ang ating redelang kahoy. Sa bago tayo mag-start, gamit natin yan. At meron tayong kailangan brass na pampunas, pader yan. Magsisimula na po tayo, na dito tayo magsisimula. Pakita ko lang sa inyo kung saan tayo magsimula. Ayan, ay dito. Ito pala. Ayan, ito tayo pala pag ganon. Bali, ngayon po 5 minutes to 10 minutes bago nyo i-apply yung hinalo natin kanina, no. Tapos basahin po natin muna ng tubig, ano, bago natin i-punas. Tayo ay uupo lang, ano, para makita nyo yung ating ginagawa, ano, kitang-kita. Sa pagpunas lang po nito, dahan-dahan lang. Hindi mo naman kailangan biglain dahil baka abutan ka rin ng tuyo. Ayan na po, simulan na po natin ipahid, ano. Tara, samahan nyo po ako, let's go po. Ayan, sa pagpahid po ng ating skim coat na may halo semento, kailangan po ay 10 minutes to 55 minutes bago natin i-apply, ano, para tumatapang po yung semento. Lumalaban din po yung semento sa skim coat, no. Lumalabas po yung tapang ng timpla ng semento natin, ano, para kumapit siya ng gusto bago natin i-apply. 10 minutes to 5 minutes to 10 minutes po, ano, para lumabas po yung tapang niya. Sa pag-apply po niyan, kailangan po 2 patong po yan, ha. Punasan muna natin ng isang manipis lahat po yan, kailangan punasan natin ng isang manipis muna para kumapit kagad doon sa unang ginawa natin na binasa natin, ano. Pahiran lang po natin siya ng pahiran ng isang manipis. At sa pangalawa po, papahiran po natin siya ng pangalawang patong, no. Pag nakapangalawang 2 patong na po tayo, pwede na po tayo mag-drawing. At pagka drawing po natin, doon naman po natin gagamitan ng yung iba, pakakapalin natin. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ayan na po, ano, magdi-design na tayo, no. Ngayon, ang pagdi-design po ito, kukuha muna tayo ng kung ano nating gusto nating drawing, ano. Kukuha muna tayo ng pinaka nating design natin. Ha? Yung may screenshot na pinabili mo? Hindi? Oo. Sabi ko sa kanya, tinanong ko siya kung pinamana sa kanyang tatay niya.
Sa pag-design po nito, bali lalagyan po natin ng spike, ano, wag po pantay na pantay ganyan, wag niyo muna akong pantayin. Bali lalagyan niyo po siya ng spike. Kailangan po wag pantay, ano, medyo lalagyan niyo siya ng lubak. Di halimbawa ganyan, pinantay niyo sa kanto. Yan. Wag niyo po siyang pantayin, lagyan niyo siya ng konting diin, yan, ganyan, parang may gatla siya, may spike. No, yan. Bibili pa kami ng ganun pa. Yan, ayan, nakita nyo may mga parang spike na, no? Daan ng kutsara. Meron ganun kay mama. Hindi po siya pantay, ano? Ngayon, ukaan na po natin, ano? Kung ano pong gusto natin drawing, ano? Start muna tayo dito sa dulo. Start muna tayo sa dulo. At ngayon naman po, sa pag-drawing naman po nito, kuhain lang po natin yung pinaka-gusto natin, ano? Ayan, una, guhitan niyang ganyan. Ayan, tapos kuha po kayo ng isang mahaba, tapos maliit. Ayan, sunod-sunod lang po yan, kung ano lang po yung magustuhan nyo. At saka kailangan po medyo merong maliit para mas maganda siya tignan, at meron din pong malaki, no? Hindi puro pantay-pantay lahat. At saka parang gagawin mo siyang parang hollow block at parang bricks siyang tignan. Ganyan lang po ang pagkamot niya na yan. Tapos didiinan nyo po yung gitna para merong siyang uka, ano, para magmukha siyang hindi pantay na pantay. Kasi hindi magmumukhang bato kapag masyado po siyang pantay na pantay, ano. Kailangan po ganun talaga ang paggawa niyan. Siyempre po, sa paggawa po nito, kailangan po ay matyaga ka, no? Matyaga. Hindi naman talaga siya kahirapan. Ang ano lang po siya, kailangan, siyempre, yung imahinasyon mo sa pag-drawing, kailangan makuha mo, mas magandang dating. Yan, imagine lang po kasi yan, yung pag-drawing yan, ini-imagine mo lang na magmumukha siyang bato. Yan, kakayurin lang po ng kutsara para magmukhang, ano siya, may bikat. Ang tawag doon ay kanal, ano, bikat. Yan, nakita nyo. Pwede ka magparehaba, pwede ka magpatayo. Yan, ang ganyan lang po kasimple, ano, pagandahin lang po natin ang pagandahin. Yan, hanggang sa makakuha niyo po yung tamang korte at tamang itsura ng bato na gagawin natin, ano. Yan, pwede. Kayo na pong bahala diyan sa pag-drawing na yan. Kanya-kanya naman tayong diskarte, kanya-kanya tayong design, pero isa lang kalalabasan na gusto nating makuha. Sana nalagyan na po natin sila ng kayod, ano. Ayan, at ito pong ating mga bato ay laso na rin natin, ano, katulad nito. Na ano na natin, na bali na lagyan na natin siya, na drawing na. Ngayon, dadagdagan po natin siya, ano, para sa pinaka-pandouble niya. Pangpakapal niya. Ayan, katulad niya, no, kakapalan po natin niya. At syempre naman po dito sa pinaka-triple na po, ay pangatlong pahid na po to, no. Ito po ay pakakapalin lang natin kung ayon lang po sa gusto nating, ano, spot. Kung saan po yung malalaking ginawa nating bricks, yun po yung lalagyan natin ng spot, ano. Spot lang, wag po lahat. Wag po masyadong marami, wag din po masyadong kaunti. Yung sakto lang sa tingin mo. Siyempre, para siya magandang tingnan. Makikita nyo, ayan, hindi ko po pinapantayan, ha. Yung dating ginuhitan ko po, yun po yung lalagyan ko lang, pinapakapalan ko lang. At guguhitan natin yan ng kutsara para magmukha siyang bato, no. Ganyan lang po kasimple. Yan, ispat lang po siya, tingnan nyo. Yan, no. Sa taas naman po ako naglagay, ano. Pinakapal ko naman yung taas. Para makita nyo po na hindi po lahat dadagdagan nyo. Dagdagan nyo lang po yung iba para makita may spot, may iba po ay matatambok, diba? Para magmukha po siyang bato. Ayan, ganyan lang po, katulad yan, no? Tiyaga-tiyaga lang talaga, medyo mabusisi lang po siyang trabahuhin, pero maganda siyang kalalabasan. Ayun na po, bali skim coat naman po tayo nitong fluted, ano. Ginawa natin PVC fluted, pero semento to, ha. Ano? Ngayon naman po, habang pinapatigas natin yung ating pinandouble natin, magaan naman po tayo na mag-skim coat. Ayan, pinapatigas pa po natin siya. Mag-skim coat muna po tayo nitong ating
PVC fluted na ginagaya natin yung PVC fluted, ano, yan. Lagyan muna natin ng skim coat yan habang nagpapatuyo tayo. At yung taas na po pala yung mga nguso ng trellis, ano, yan po nguso ng trellis, linaso na rin po natin yan para mamaya pwede na po natin kagad siyang punasan ng pang primer, ano. Nasa taas tayo kasi dahil kaya kailangan bago tayo bumaba ng andamyo, lahat po yan ay napunasan na ng pintura para sa baba kahit magbaklas tayong andamyo sa baba, baba na lang po gagawin natin, ano, hindi na tayo magpapanik pa sa taas. Una natin tapusin yan. Ayan, nakita nyo naman po, ganyan lang kasimple, oh. Tsaga-tsaga lang po, pero maganda ang kalalabasan. Bali, yung tinapos natin, ano, ayan, oh. Bali, itong ano natin, fluted na bato, eh, hindi pa natin natatapos, ano. I-skim coat pa natin loob niyan. Ganyan, ganun, no. Ayan. Ayan, medyo gabi na. Kita nyo naman, madilim ng panahon. Malapit baka bukas to, mapinturahan na natin yan, ano. Nakita nyo naman, no. Paganda na siya ng paganda yung mukha ng ating ginagawa, no. Bali, magliliha muna po na tayo, no. Ito pong ginawa natin kapon, lilihahin natin, ano. Pagliha po nito, papyaw lang. Tatanggalin lang po yung matalim, ano. Huwag nyo po ipaplat, hayaan lang, ano, tanggalin lang po yung pinakamatalim niya. Ayan, pagkatapos na po nating maliha, tayo naman po ay magpipintura, no. Ito po ang ating gamit, baby roller. Iyan nga po pala kanina ay nalaso na natin ng neutralizer, ano. Tapos binanlawan natin ng tubig. Pagkabanlaw ng tubig, pinatuyo natin, tapos pinunasan ng foam para matanggal yung lason. At saka natin ipa-primer, ano. Ayan, katulad po niyan, primer natin, no. Yan po pang primer natin, yan po ay tinatawag na flat latex. Ano, flat latex na boysen. Ayan. Bali pang primer lang po yan. Kahit isang patong lang po yan, pwede na yan. Tsaka tayo Ayan, magtitimpla muna po tayo, no. Ang gagamitin po natin, lighter lang, ano, light lang. Ito po yung mga ating binili mga pangulay. Meron tayong blue, yellow, black, pula. Siguro halo mo tayong konting chocolate, ano, pero light chocolate lang, hindi talaga purong chocolate. Yun muna pang ispat natin. Sa pagtimpla naman po ng ating pintura, no, kung ikaw ay magtitimpla ng chocolate o chocolate brown, kahit wag ang titimplahin po natin ay hindi masyadong dark, ano, light lang na chocolate brown. Ang gagamitin po natin itong kulay pula, no, Tuliden red o kaya Venetian red, pwede natin gamitin yan. Mas marami po yung pula kaysa sa itim, ano. Ayan, ganyan po, oh, mas maraming pula kaysa sa itim. Konti lang po yung ano. Tapos haluin po natin siya ng haluin. Medyo nahirapan ako pagtanggal ng takip. Ayan.
Konti lang po ang itim ha, tandaan nyo po. Dahil kapag mas lamang ang ano niya, magigray po yan. Dagdagan nyo po yung pula. Mas marami po kailangan ng pula. Tapos lalagyan po ng konting yellow para magmukhang chocolate brown po talaga. Ayun po yung pagtimpla niyan. At sa sunod, yung iba naman po, ipatitimplahin natin. Papakita ko sa inyo. Ayan, konting yellow lang po yan. At syempre, yan na po, sisimula na po tayo magpintura, no? Ito po yung tinimpla natin na chocolate brown, ano, na light chocolate brown. Light lang po siya, no? Ispat-ispat lang po muna yan. Ang ispatan lang po natin dyan, yung pong dinoble natin, ano, yung kinapala natin. Ayan, dinoble natin na pagpahid ng skim coat at semento. Yan po yung ating dodoblihin. Ay, yan po ang ating ispatan ng chocolate brown, ano? Ganyan po yan ang pag unang pagpintura niyan, yung may chocolate brown muna, yun po yung makakapal na ating pinakapal, pinadoble, yun po yung ating iispatan na ng chocolate brown. Ayan, kita nyo naman, oh. Sarap magtrabaho kahit nag-iisa lang tayo dahil bahay natin to, kailangan natin pagandahin. Ayan, ganyan lang po kasimple, oh. Para ka lang din naglalaro. Ayan, oh. Alam niyo po, kaya ginanyan ko po yan, gumawa po ako ng ganyan dahil wala po tayong pambiling stonework, ano, wala po akong pambiling ganyan, wala akong pambiling tiles. Kaya ang ginawa ko na lang po, pintura na lang po para po ako ay makatipid. Siyempre, katulad natin na ganito, sa bahay lang natin, siyempre gusto natin makatipid tayo at maganda rin tingnan. Kulay orange naman po tinimpla natin, ano. Ngayon, ito naman pong orange ang tinimpla natin. Pagtimpla natin ng orange na yan, ispat lang din po itong orange, ano, wag din po masyadong marami ang kulay ng orange dahil pagka masyadong madami ang kulay ng orange, masyado na pong matingkad tignan yung ginagawa natin, ano. Hindi baling mas marami po yung gray kaysa sa orange. Ayan, dahil gray po ang ating ititerno dyan. Ayan, kita nyo naman po, ispat lang din po yung ano, no. Ang sunod po niyan, ispatan naman natin ng dilaw. Tapos, ispat lang din po yung ating pinaka light blue. Pagkatapos po natin nga pala siyang pinturahan na ispatan lahat, ayan, mas marami po yung gray, ano. Makita nyo, mas marami yung gray. Para naman po mabuhay natin yung pinaka mga kasari-saring kulay na yan, laliningan na po natin yan ng itim. Pwede po tayong maglining ng puti, pwede ring itim. Pero ang pinili ko po ay itim para buhay na buhay po siya, no. Ayan, kita nyo po, hiwa-hiwalay po siya. Para mapaghiwa-hiwalay ang kulay, ganyan po ginawa. Gagawin, dapat ninyong gawin na maglining po tayo ng itim, ano. Ayan. Pwede rin naman pong puti yan, pero mas pinili ko po yung itim para sa akin, para mas mabuhay po yung kulay, mga dark color at saka yung light. Ayan, ang ganda tingnan ng orange, ano, tsaka yung gray, pati brown pag naghalo siya. Ayan, ganyan lang po, oh.
Yung dark naman po, tulad dito dark, ayan, nakapag ano na tayo, nakapagbikat na tayo na. Yung dark, lalagyan po natin ng konting itim yan, ano. Kuskus nyo lang sa basahan para magmukha siyang marungis, magmukha siyang bato. Tingnan, ayan, makikita nyo. Ayan, di ba? Pakita pa natin iba. Ayan, oh, magmumukha siyang marungis, ano, mukha siyang batong tingnan. Papatakan nyo lang ng ano, sinawsaw sa basahan. Huwag nyo po siya masyadong idiin. Sa may bandang dark, ano, ayan. Paglagay po nito, huwag nyo masyadong kapalan. Ayan, makikita nyo mukha na siyang marungis. Tingnan, ano, lapit natin, ayan, oh. Mukha siyang marungis tingnan, di ba? Yeah, wiwis ka na po natin, ano, kailangan po medyo malabnaw ng bahagya yung pangwisik nyo, no.
Ayan, o makikita nyo po, may mga wisik-wisik na para magmukha talaga siyang bato, no? Pitik-pitik lang talaga to paggawa nito. Nakita nyo po, may mga wisik-wisik na, no? Ayan. May wisik-wisik na po yan hanggang doon. Ngayon, ang gagawin po natin dyan ay i-emulsion natin yan. Antayin natin matuyo, ano? Ayan, lahat yan, ganyan, no? Yan, ganito rin po makikita. Medyo tuyo-tuyo na po siya, no? Punasan natin ng acrylic emulsion. Ito po ay iba tatak nito. Pero pares din siya. Ito yung natira lang sa trabaho. Ito yung trabaho ko dati. Waterproofing po to, no? Pupunas na po natin siya, no? Umpisa natin sa kabilang dulo. Ayan, no? Makintab po siya. Pampakintab po to. Protection din. Nakita nyo po, natapos na natin, ano? Meron parang wisik-wisik, ano? Ayan, hanggang doon yan. Lahat yun, yan, oh. Ayan. Tapos na natin, ano? Sunod naman natin itong taas. Ito yung kulay gray lang. Babagay natin dyan sa dinesign natin na bato. Tara, let's go. Ngayon, nag-gray na po natin, ano? Ngayon naman po, pupunasan natin siya ng emulsion para mahaspihan po natin, ano, para magmukhang floated talaga.
Ayan, ngayon naman po tayo ay mag-haspi, ano. Ito nga po pala ang ating panghaspi. Kulay itim. Ayan po, hinaspihan ko na po yung iba yan. Ayan, oh. Basahan lang po yan. Yan po ang ating ginamit, basahan, finish. Yan po yung panghaspi natin, ano. Medyo yung ating itim ay linabnawan natin yan. Ayan, nakikita nyo na po. Ayan, linipat lang natin ang ating camera, no? Ayan, ang ating itim nga po pala ay linagyan natin ng konting tubig. Latex color po yan eh. Ayan po. Kaya tubig po ang panghalo niyan. Ayan po ang haspi natin. Una muna, lagyan natin ng ano sa kanto para hindi tayo sumagad. Tumama tayo sa isang moldura, no? Ayan. Ganyan lang po. Tutulak nyo lang po yan, no? Ayan, makakabuo ko na po ng haspi niyan na pinong haspi. Dahil ito ay ginagaya natin ng fluted, kaya pino lang po ang ginawa nating pinaka-haspi niya, no? Basahan lang po yan. O una, ikamot po sa gilid. Linyahan yung gilid para hindi umabot to sa isa. At itulak natin yan papunta roon. Ayan, ayan, o. Ganyan lang, o. At kailangan po pantayin-pantayin nyo rin yung kulay. Siyempre, wag din po masyadong ano. Ayan, nakita nyo. Pero kung iyan po ay walang emulsion, hindi yung maganda haspihan. Kaya kailangan po may emulsion, may pampakintab para pag hinaspihan nyo po madulas. Ayan, nakita nyo naman, no? Diba? Maganda siyang hagurin ng pinakapangkulay natin. Ayan, ganyan lang po kasimple. At abangan nyo po yung mga sa susunod pa nito hanggang sa matapos. Ito po ay part 1 lang, ano, yung ipinakita ko dahil taas lang po ang ating binuo. Taas pa lang po ang ating napipinis. Pakita ko po sa inyo ang kabuuan nito pag napinis lahat-lahat. Ayan, maraming po salamat sa mga sumusubaybay. At kung kayo po pala ay bago sa aking channel, huwag niyo po sana kalimutan pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye!